Chronicles chapter 12. I would like to challenge you with this message. By giving God your best. Amen. Have you ever asked yourself, does God have your very best? Nakapangutana na ba ka sa iyong pagalingon, does God have my very best? Nahatag na ba nimo sa Diyos ang imong pinakamaayo? Sige, 2 Chronicles chapter 12, that's sa verse 1, tama ka sa verse 16, tubag na pagbasa na itong imon. Ano mo sa inyong Bible, you can say amen. Amen. Verse 1, the Bible says, and it came to pass when Rehoboam had established the kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. And it came to pass that in the 50th year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against the Lord. And with 1,200 chariots and 3,000 of horsemen, and the people were without number, that came with him out of Egypt, the Lubims, the Sukkims, and the Ethiopians. And he took the great cities which related to Judah, and came to Jerusalem. And then came Shemaiah, the prophet of Rehoboam, and to the princes of Judah that were gathered together to Jerusalem because of Shishak, and said unto them, thus saith the Lord, you have forsaken me, and therefore have I also left you in the hand of Shishak. Whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves, and they said, the Lord is righteous. And when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, saying, they have humbled themselves, therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak. Nevertheless, they shall be servants, that they may know my service, and the service of the kingdoms of the countries. So Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem, and took away the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house. He took all. He carried away also the shields of gold which Solomon had made. Instead of which King Rehoboam made shields of brass, and committed them into the hands of the chief of the guard, that kept the entrance of the king's house. And when the king entered into the house of the Lord, the guard came and fixed them and brought them again to the guard chamber. And when he humbled himself, the wrath of the Lord turned from him, and the king would not destroy him altogether, and also in Judah things went well. So King Rehoboam strengthened himself in Jerusalem and reigned. For Rehoboam was 140 years old when he began to reign, and he reigned 17 years in Jerusalem, the city which the Lord had chosen out of all the tribes of Israel, to put his name there, and the mother's name was Naamah, an Ammonite. And he did well, because he prepared not his heart to seek the Lord. Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in the book of Shemaiah the prophet, and of Iddo the seer concerning genealogies? And there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually. And Rehoboam slept with his fathers, and was buried in the city of David, and Abijah his son reigned in his stead. And those who bless us ang panibalang karon, pagkumaulot yung pagmamata, pagkutal, aming Father, salamat kayo sa oportunidad na inyong iusap. Salamat sa simba nito. Salamat sa presence sa inyong mga katawan. Salamat na ikaw may nagkatubigan karon. Karon among mapamatundaan, dili lang sa among usa-usa, pambili sa kalibutan Ginoo nga Dios ka na nayan nga simbahan. Nayan ka nga kasilungan base sa inyong timuha kung na mga tao gustong kang simbahon ya sa Espiritu sa kanatuon. Sa panahon karon nga among gamiton, kapanimin, tuloy ni the Holy Spirit,
Kaya hindi panabot. Simple yan ang mga spiritual utang. Ibigyan ang mga spiritual ng bahay. Nuna pa may mga naan mo ka nag-agreed ni mo the Holy Spirit. Ikaw may nakabalo sa mga singkasing kung nauna kasaluan eh. Kaya nyo naman ni mo the Holy Loving Jesus na imuhaming kamunan sa umaming ito. O imuhaming hatagan sa panabot o sa kasing-kasing na imuha sa pagkasabungod ni Ginoong Jesucristo sa among pagpanagtibong karon. Salamat kayo kung itong namahan na kapabiling ka ng pinuntaan sa mga tagusahan sa panahon na mong gamiton, ubuti na ngalan ni Jesus Christ may among mabayaw mo yung among isa. Salamat kayo, dalay ko ka na Diyos, sa mga ngalan ni Jesus, hanggang po ipangalan di pasalamatan. Amen. Kalungkot, kalungkot. Have you ever asked kanina pamutana, is your best given to God? Ang imo na bang pinakamayo, imo na bang nakakit sa Diyos? Thank you. Balik mo na ako. Does your best is given to God? Pinakamayo, imo na bang nakakit sa Diyos? Oftentimes, makalimutan na God has set an example of giving His best to us through our Lord Jesus Christ. Kabalo ka, sa atong kaluwasan nga natin, God could choose an angel para maoy mamatay para nato. God could send somebody, just anybody from history sa Bible, na namatay na ipabalik sa Diyos para maoy mahatag sa iyong kinabuhi para makaangkong kaluwasan. Pero wala assurance tungod kay kung tao na lang magaling may mamatay para nato, there's a tendency na dili masatisfied ang justisya na ipanayo sa Diyos para sa ating sa lahat. But God chosen to give His best. Mauna, ang iyang ipadala, iyang anak ni mismo. Diyos nagpakatao, special delivery, dan kakaganyan. Ipadala niya yung butong anak, Chris kalimutan, ihatag ni Jesus Christ ang iyang kagalingon, wala niya, wala siya nagpanuko, yung ng Bible, He gave Himself even ang usa ka makauuwa kamatayon, the death of the cross. The death of a common criminal. Kamatayon sa usa ka common criminal. Na kung magbitay kami ka sa cross o kasabot, usa ka sa mga milad na tao atong panahon. Usa ka sa mga tao nga sa Tagalog pa pinandidirian tungod sa imuhang mga gihimong dautan. But Jesus Christ chose to give everything of what He had, what He is. Para lang masabtan nato that God has given His best to us. Have we given our best to Him? Have you given your best to God? Pinakamaayo lang na yung nakakag sino. It's the best of your time given to God. It's the best of your finances given to God. The best in your relationship to glorify God is it given to God. In order to be made so, we are on our journey toward blessing. We are on our way toward promised land. Wala yung makapaguman na. It is God's purpose for us. Tuyo sa Diyos na nang giluwas ka, dili para, danunan ka sa wilderness para mayroong alaot dito. If we desire to grow in the knowledge and by the grace of God, sa ako manluluwas na sa Ginoong Jesucristo, then God would bring you to the promised land. Siya nang sultihan na. Karoon ng pangutahan. While you are on your way, whatever you have right now, is it given to God? The best
of what you have is given to God. Amen. Nakakalawas niyo. If you are to open Romans chapter 12, uban ani ka memorize, pero ato lang balikon. Before we go through sa context sa history na itong ibasa karon. In Romans chapter 12, verses 1 and 2, ningon ng Diyos, I beseech you therefore, brethren. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. And what is that? Holy and acceptable unto God. Your what? Your reasonable service. Amen. Your reasonable service. Kapag ka, if God deserves our best, then it is the least that we can give to God. Kapag ka na wala na tayo pwede pang ikabalos sa gihimo sa Ginoo nato, kundi ang ato lang yung pinakamaayo ihatag ng kabalik niya. Kaya kung atong mantiniran ng Diyos, ang minawag nito, kung atong mantiniran ng Diyos, then God is not God anymore. Kung imuha galing mantiniran ng Diyos, dili galing mo ihatag ang imong pinakamaayo, then you are not considering God as God. Amen. Wala ka ka-consider sa Diyos ni Diyos. Mantiniran na nanin mo, ibutang na nanin mo sa kilid, dili mo prioridad, dili ang pinakamaayo mo ipakita o ihatag para sa Ginoo, then what? Kung saan siya? If He is God, then He deserves the best. Diba? Kung Ginoo mo magaling siya, then He deserves the best. If you will say He is my God, then you give Him your best to Him. Kaya hindi man sa Diyos kung hindi pinakamaayo mo ihatag niya. You will just be like a mere pareha sa mga gituhuan sa mga heaven na pinira sila mulabay sa usa ka lugar na may altar, managkot na siguro pagkahuman kaginta na dahil. Pili na sila mabuhi, base sila gusto pag kinabuhi. If we claim that our God is God, then our God deserves our best. Amen. Diba? Mo nang mahimutan lang, many people would say it's very easy to give God something. Sa iyo na kayo hatagan ng Diyos o anything. Anyway, huwag kita nakita sa Ginoo. Anyway, di kita magkabati that God, if you will give something to God, di kita magkabati that God will say thank you. Sa hindi kita mo makita ang Ginoo, He will respond in a way when you give something to Him. Ikaw hindi mo makita na ang Ginoo na kapakapak o nalipay o makita mo expression sa yan now. Talo, tayo nakakita sa Ginoo, so you can just give anything, something to God. Pero sa Christianity, it's not just giving something to God. Amen. Ang light ni Rehoboam kung ani sa giham si Solomon namatay. Sa panahon ni Solomon, iyang gibiyaan ang nasod sa Israel na naay splendor of riches, na ay power and presence of God, then naay testimony that the God of Israel is worthy to be honored and to be worshipped. Inaala ang gibilin ni Solomon. So when he died, iyang gibilin ang gingarian sa iyang anak na si Rehoboam. Ito ng Bible, nakala sa mama ni Rehoboam was Naama niya, kaliwat sa mga Ammonites. Usa sa problema, in the last days of Solomon, sa katapusang panahon ni Solomon, his heart was turned away from the Lord because of his wives. Gamay ang gusto niya ang asawa, kailangan mo ng 700 kabuok. 700 kabuok yung asawa, na nakakita siya yung provides na 300 kabuok sa kalibor na doon. And this, kanina mga tao, turn the heart of Solomon away from God. So ang ito ko, tungod sa promise sa Diyos sa panahon ni Solomon,
giingnan sa Diyos na I will stop us sa panahon ni David, I will establish my kingdom and I will establish your kingdom. Nga ang akong presence makikuban ninyo, ang riches akong ihatag ninyo, ang testimony nga ang inyong Ginoo ang ayan nga isimba, makahimo mong temple para nako akong ibili na sa Israel. And hopefully, ang musunod anak na hari would give the same honor and the same nga best nga pili niya mahatag sa Diyos, hindi wala na si Solomon. Pero nakita ko ni Rehoboam, ang iyahang panahon, kung masahon, sa spiritual na natin dibasa, pero dala mo makita ang nagpalibot sa hingharian ni Rehoboam was pride, arrogance, and disobedience. Si Rehoboam ang hero kayo. Dili siya magpatuo sa mga elder people na ay panahon una niya base sa experiensya. Ngayon siya, pumunta siya hari, ingat siya na ako ko'y hari ko. Kung akong papa, ipalong tumubuka kayo, lubringon ako. Kaya kung akong papa, ang ibunan sa inyo, latimura, akong ibunan sa inyo, scorpions. Ano siya? So, it was pride, it was arrogance, and it was disobedience. Hindi siya mutuo sa pulong sa Diyos. Ang nakita mo, his life was a picture of up and down, up and down, up and down. He wasn't really convinced that his God is worthy of his blessing. Si Rehoboam, dili siya kumbinsido, dili parehas ni David, dili parehas ni Solomon. They give everything of what they have, who they are, para sa Panginoon. Pero sa panahon ni Rehoboam okay niya. Nga ang Ginoo, dili kayo prioridad. Ginoo, dili kayo katagan panahon. Ang pinakamaayaw dili ang Diyos. Mao nang nagka-problema si Rehoboam, mao na itong tanawon karon nga pili na ito mapanaminan nga in light of this certain king, base, we are thinking that we have given something to God, but actually it's not the very best that God deserves. Right. Base parehas ang iyong buwan. We have given something, pero the question is that really the best of what God deserves? What we are giving right now to God, is that really the best of what God deserves? Is your time really the best of what God deserves? Is your finances, is that really the best of what God deserves? Your testimony, is that really the best of what God deserves? Your strength, everything na naan mo, imong skill, imong abilidad, have you really given it? Have you really decided, committed yourself to give it to the Lord and the best of who you are? Usahay, di man ka gusto ma-challenge sa Lord. Usahay, gusto na to sa Christianity, dili involvement. Ang gusto na to sa Christianity is just to show that we have a form of godliness. But we are not giving the best of what God deserves. Mauna, when God decided, always remember this, when God decided to give us salvation, He has given us His best. The best of heaven, Jesus Christ. Wala natin magawa pa, hindi naman sa Kristo. Wala natin pinakamaayo, pinakanindot na iyaha sa Diyos. Kundi si Kristo, but wala niya na pinito. He has not told Jesus Christ para si kinsa katumutok mo sa ating kanya, hindi malaglag. Whosoever believe unto Him should not perish, shall have everlasting life. Salvation is a byproduct of God's blessing. Ang kaluwasan, pinakamaayo na sa Diyos. Wala yung mula pa wala. Nothing of naan na to, napili na to, maangkunan ng kaluwasan outside from God's giving it up. Di ka to pwede matrabaho, maluwas na, isa kang pinakabuutan na to,
na kinaiya, hindi na kakaya. Sa kaluwasan, na pinaghatag sa Diyos na ito. Ang atong pinakakatapusan na bahagi, hindi na ka-afford. Hindi na pwedeng ikakumpara sa kaluwasan na ihatag sa Ginoo natin. What God has given is the best. Nothing will be comparable. So, makapitaw namin, if God has given us the best, it is expected of God from us. Tapos sa ihatag ang pinakamayo. Diba? There are times na makalimutan na ang atong Ginoo is not a mere byword sa tumaba. Nung maingon lang tayo, amen, praise the Lord. Thank you, Lord. Hindi lang tama ni Nana atong Ginoo dapat. So, tanaw na ko ron, this life, kaning life ni Rehoboam, a picture, an example, na ay mga problema sa iyang Christianity nga pwede na itong maimong example, panangingnan, nga basing imunan nila. We are thinking that the presence of God stay with us, but yet we are not giving our best to Him. Kanawa, una, itong tanaw, ang problema ni King Rehoboam. Problems that mark the life of King Rehoboam. Sabi niya sa problema ng Islam. Matahong sa kuwang, sa trabaho, sa kuwang, klaro. Kung abot na rin, wala na rin. Anyway, klaro, mama mo, papasa pa ba mo? Ang mga nagurha kayo mata, ano ba mo pa? Kaya papasa pa ba mo? Masahan pa? Masahan? Basta ka na, King Rehoboam na. Problems that mark the life of King Rehoboam. Number one, ang iyang pinayang. Kapag mo, ang pinaka-importante sa Diyos is not the outside appearance. God do it at the heart. Maunang tanaw ang exalted rin. This is a classic example of a life that God cannot bless. In verse 14, tanaw, chapter 12, verse 14. In verse 14, 2 Chronicles chapter 12, verse 14. Palihog share sa imong Bible sa akong bisita, sa imong kapad, at inyong mabasa kung sa insulti sa pulong sa Diyos. Please, kung nasa kay cellphone na yung Bible, you can open it as long as you are reading the Bible, not a text. Ko, pero na ako na, ang ubang mga pastor, may mga sila, kaya magamit ka ng cellphone ta, o magsimba, basta ang imong gibasa Biblia, why problema na ka na. Pero mag-break ka cellphone para mabasa o text, kana problema na nimo sa Ginoo. Mabasa na. It's your problem with God. Now, tanawa sa verse 1. This is a classic example of a life that God cannot bless because tanawa in verse 14. And He did evil because what? He prepared not his heart to seek the Lord. Bantayin gini, God is very much concerned sa preparation sa ating kasing-kasing. Bakit ikaw nang iyon si Solomon? The preparation of the heart is of man, but the answer of the tongue is from the Lord. Kung ang iyong kasing-kasing preparado, God will direct you and be with you, and His presence will always be with you. Mo na itanaw sa inyo. O ikaw lang si David, siya mo ibibili nga hari among sa walong niya kamayson, na siya man tayo pinaka-ruby, siya man tayo pinaka-niwang gamay, pinaka-bata. Mas angayan ang kinamagwakan, mas angayan ang ikadwa, mas angayan ang ikatulog, tama sa ikapito, mas angayan na yung hari. Pero ganong ginugin ni David? Because, tingnan ang Bible, David is after God's own heart. Amen. Tingnan sa Diyos si prophet Samuel, man, do it.
at the outward appearance, but God looketh at the heart. Amen. Mauna, inundumi rin. Everything sa Christianity is about issues of the heart. Amen. Sa Kristyanismo, ang kahintang sa iyong kasing-kasing mo ay dapat mong bantayan. Kaya sa kunsa pa, paminawa niya, sa kunsa kay sitwasyon, kung preparado yung kasing-kasing to honor and give God your best, then God will always be in control of that situation. Pero dili galing preparado yung kasing-kasing, isa kamay na sitwasyon lang magawas na yung tinayang limaw. And your character will reveal how much you are honoring God. Ingon ano? Mo bitaw nang bantayan yun nato permi kung siya kahintang sa akong kasing-kasing. The way we are every day. Ingon si Solomon in Proverbs chapter 4, na you keep your heart with all diligence. You keep your heart with all diligence. Bantayin na yung kasing-kasing. Kaya ano? For out of it are the issues of life. Amen. Out of it are the issues of life. Mo bitaw lang bisag unsa pa kahindot ang kahintang mo pero daog dali ka kasing-kasing way lamig. Bisag unsa pa kamaot ang imong kahintang pero ipreparado dali mo kasing-kasing you can see the goodness of God. Ana sa Krishna. So all about the heart. And your heart is the center of your character. Mauna yung problema ng sunod. Yung na Bible, he did evil because what? He prepared his heart to seek the Lord. Challenge sila. Ang pangayuon sa inyo na ito, kung una galing, ihatag na ito ang kasing-kasing, surely you are on your way in giving your best to God. Kasing-kasing galing una itong ihatag sa Ginoo. Padulong na sa pinakamahal mong mahatag sa Diyos. Kaya kung asa yung kasing-kasing, dito man ang imong balik. Kung asa yung kasing-kasing, mo na importante para limon, ba? Mo na yung pagkitaon. Mo na yung sundon. Mo na yung lipayon. Kaya mo na nasa yung kasing-kasing. Pero wala ka rin sa yung kasing-kasing, di ka magtinguha ka. Malipay lang nasa yung kasing-kasing. Di ka magtinguha ka. Musundon, anak, wala ka si Lord. So, mo na yung unang problema niya. He prepared his heart to seek the Lord. A perfect example of life that God cannot bless. I'm telling you, dapat di ka kasing-kasing, God cannot bless you. Di ka rin mo karoon yung kasing-kasing, dili o dili ka panalangin hindi mo. Huwag bitaw na, have you ever heard of me saying, basta na kayo problema, layo sa kasing-kasing? Have you ever heard me saying, basta na kayo makitaan na nasala sa iyong gustuhanan na may ubus ka, masakitan ka, nayugo na yung kasing-kasing. Kaya nang mag-isod ka, hatag pa sa iyo, nayugo na yung kasing-kasing. Diba? Murang ka pa, makandol na ka, nayugo na yung kasing-kasing. That is what all about yung character. Nayugo na yung kasing-kasing. Nobody is perfect. Si Rio Kuang was a classic example na pili raw ta na sundo niya ang iyahang lulo nga si David. Galing kasagaran mo na isang mga hari. Pili niya tanawon early days sa iyong life, the wisdom na ihatag sa Diyos sa iyong papa nga si Solomon. Pili niya sundon. Pero with pride and arrogance, naitabo, na wala na tanan na example para niya, then niabot sa punto na maglisod o panalangin ng Diyos sa iyong kinabuhi na angin pag-ibog Israel. Even all Israel, na angin. Dalawa, unsa may character o attitude sa lisod kayo panalanginan sa Diyos na kinabuhi. Number one, kaning wala kay realization that we need God. Maogyod ni ang pinakauna na gikinahanglan mong masabtan that you need God. Without Him, you can do nothing. But with God, you can do all things. Yeah. In John chapter 15 verse 5,
I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, the same bringeth forth much fruit. For without me, tingin sa Diyos, we can do nothing. Pero si Rehoboam, nakalimot siya na nag-establish yung ginarian is God. Na panunod na niya kang Solomon, not because sa abilidad ni Solomon, but because God was the God of Solomon. Solomon trusted on God. Si Solomon, permirong panahon siya kinabuhi, huwa pa siya hapit na matay. Si Solomon, everything, iyang isangin si Diyos. Even galing, iyang ipakita how it is to humble before God. Ingon siya, pagkahapit na namatay yung papa si King David, ingon siya, Lord, gusto mo ka ako'y maghari, pero I cannot handle your people. Isa, imuni ka mga tao. Di na ako ni makaya sila lead. Ang akong ipakayo ano niya, aron ma-handle sila kagay wisdom. Because I cannot lead so great people. Maunang may kabo opposite ang Rehoboam. Sa diyang sa Rehoboam na hari, magbuot-buot naman sa ikaw kalingon mo na ikaw na divided ang kingdom. Dili siya mangayo kaalam gikan sa propeta, dili siya mangayo panabot gikan sa mga agent. Ang naikabo, di siya may counsel. Ano gagawin kayo? It seems like he doesn't need anything except himself. Pakita niya nga, wasa yung kinahanglan lain, kundi ang kaugalingra. So, naikabo, sa panahon ni Rehoboam, naapang tayo tendency nga dili sa iyang paghari matunga ang Israel. Pero nabahin ang Israel. Ang mga tao, nangita sila na inulit nila o nilay sa Ginoo nila is Jeroboam. Pero si Jeroboam, yung Bible, was also evil. Believe niya sa idolatry ang 10 tribes of Israel, northern kingdom. But the northern kingdom of Israel, then the southern kingdom, ang tribes of Benjamin, o tribe of Judah, mga nabilin. Sila na lang among the 12. So, maunang duha ang Israel. Tawagon kay Kingdom of Israel at 10 tribes na. Kung makabasa kasi mong Bible, hindi ka malibog. Pero, the Kingdom of Judah, mga katong apil itong Benjamin. Tribe of Benjamin, duha ka buo. Ang hari sa Israel at ang panahon na when God divided, tumod sa arrogance ni Rehoboam, si Jeroboam. Sa Southern Kingdom, mauna sa Rehoboam. Naapang kay Chansa kay Rehoboam, kay tuan niya ang dagol. Tuan sa Judah ang Jerusalem, ang city of God. Tuan ito, pili nilang ma-worship ang Diyos. Kay ang 10 tribes, wala naman nila i-acknowledge that the God of Israel is their God. Hindi naman sundon itong mga Ginoo, nagkalipo sila nasod. Katong mga Ginoo sa mga Ammonites, sa mga Hittites, mga ilang sundon. Si Rehoboam nasa Chansa. Pero tanawa ko sa iyan. It shows, hindi siya kinahanglan Ginoo, balik at sa perchon. In verse 1, and it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom and strengthened himself, say yung sa Bible, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. Paminaw. Ang kanyang Biblia, hindi ka rin basta-basta na libro. Ihatag niyo sa Diyos na ito, i-preserve ni. I don't know if you have seen on the book Thief. It is a Jewish-inspired, Christian-inspired film nga sa panahon ni Hitler, tanang mga libro, tanang mga Bible di pagsunog. Pero nayo sa kabata na gibutang na tanang Bible dito sa plaza. Pag-action ng sunog, yan ikuha ako sa Bible. Yan itaguan. Ito nag-start ka ng the book Thief. Pagkalo ka, the devil, since the time of history, gusto din niya makurap ang Biblia. Amen.
Gusto niya na walay klaro mapatukuranan sa pagtuo ng tao. God had preserved the Bible. Because God had promised ang tinuod na success through His Word. Ang tinuod na success through His presence. Pero may tabo, sa Gabuwang, in the Bible, verse 1, He forsook the law of the Lord. Mauni siya number one reason nga nung maglisod ang blessed Ginoo. It seems that you don't need God. If you are really giving your best to God, then it will show sa imuhang una, binasahan sa Bible. Amen. So you meditate the Word of God, kasi tama na nakabasa, hindi ka mo meditate. Hindi mo kuha ako ng prinsipyo. Ikalawa, the way you fellowship with God in prayer. Amen. Ingawon. Amen. Ikalawa, the way you show the kind of worship, your presence during church worship. Try to ask God, have you given your best to Him? Ask yourself, sa akong simbahan, pinakamahal niyo ba kanino? Ingawon. Ako kinampuan, pinakamahal niyo ba kanino? Apa yan? Basic research. Hindi mo kinatagal. Pinakamahal yung mahana. It's easy when you have 10 apples to give 1 apple and you still have 9. But what if God will remind you the 9 one will be the same? Have you given your best? And the way you are living your life, in testimony, are people attracted to your faith? Amen. Ako ang gusto sa UK, pabalik ako. Bilang kung di na ko pabayad sa Leon kay I was absent, ay mga circumstance absent ko. Kailangan sila bumalik ko Bible study. Kawanan mo Bible study, ano ko, namay mga pamutana. Kawanan sa pagdulo. Wagin pamutana. Ikaw tuluro na karason, basta mag-Bible study ka din pamutana. Number 1, nakasabot. Di mamutana kay nakasabot. Ikalawa, di mamutana kay wakasabot. Ikatulo, nanong di mamutana kay nagdali. Aron mahuman tayo Bible study. Anak aron na, di na mamutana, mahuman tayo ni. Pero, ikaw mamutana yung ano, di ko mamutana. Bible study ka, usa sa tuhan sa Pastor, wala naman doon na ipamuntahan na doon kay parang na-explain naman doon tanan. Wala naman ikapamuntahan na kay kasabot na yun eh. Sa imo kung anak ko naman doon mo pagkasabot, kung itahan na lang, kaya ganahan mo dahil sila pagkasabot. Rampan ka ka kanina. They still want me to handle the Bible study. Last time, Bible study ko, nanlakaw na ni. Paglakaw na mo, ibukod mo sa sekretary. Nagtuwagin mo. Pastor, ano man, yatagal kong subri. Kapag ka, every other Saturday kung mag-Bible study niya, every other Saturday, kaya Saturday man ako Bible study, every other Saturday, hatagal kong lagip. Kapag ka, pila akong lagip. Tag-2,000. Ang ubang pastor na, di na, pagsin nag-Bible study. Hindi mo naman, nagnagon. Pero, kung sa akong naman, ang demand sa panahon, sa sitwasyon, maka-absent ko ito. Pero ibalik ako dito, dawal ko naman ko nila, ano man, they are attracted sa principle sa Word of God. Amen. Mao manigod ang gusto sa Ginoo. Ang problema ni Rehoboam, he forsook the law of the Lord. Right. Wala niya.
It seems like it doesn't need God. Kung wala naman na Ginoo. Ano yung pinakauna? Classic example of a life that God cannot bless. No realization that we need God. Ikatwa, no desire to walk in obedience to God. Right. Kabalo ka, gusto kang obey sa Ginoo, it starts with a desire. Amen. Everything starts with a desire. Timuha ba? Wala ko sa hindi ka kasunod sa Diyos, hindi mo ka magtimuha kung musunod sa Ginoo. Pag-uwa ka mag-uga ka ng kay Ginoo, baka mag-main. Kaya nakita ka, sa ibenta mo, kung naisang sa makasunod sa Ginoo, sunod. O dili, ako, pero po. No, you desire to obey God. Bisag kung sa pa'y kahintang mo, bisag kinsa pa'y katubang mo, desire to obey God. Pagkita ang Diyos na naa sa iyong kasing-kasing, ang pinuha ang musunod niya, kaya aron na ay panahon na masipyat ka, sufisyente ang grasya para mo. Ngano sa akin, hindi ka kabati that God is gracious. Tungod kay sa dihang masipyat ang masipyat ng yuta. Kaya nga ang sipyat, resulta mo na sa basta-basta lang walay tinuha ang musunod sa Diyos. Ang grasya mo nagaya sa mga tao makita sa Ginoo nagkamot dahil hindi nasipyat ang yun. Kung wala dali kay desire mo obey sa Ginoo, problema na. Right. It's very hard to have the favor of God in your life kung hindi ka mo desire to walk in obedience. Tanawa ang sa inita mo aling may buwang ba? Balik na, balik. Ayun. Sa dihang he forsook the law of the Lord and all Israel. Sa verse 2, gichastay siya sa Ginoo, gipasulong sila. Ang isulong nila mga Egyptians. Sige siya. Pagsulong nila, tanawa ko sa inita po, in verse 6, verse 5, na ay prophet, si prophet Shemaiah. Yato kang liubuang, ignan, biya mong kaginood. Wala kang gugbi mo saliging Ginoo, tanawa. So in verse 6, ang sige yun sa Bible, ipapo siya sa ikaw galingon, i-humble down. Kanon, pag humble down niya, yan ang Ginoo, malukoy sa taning. Ariya, sige, dili lang kaya na ako, ipuputan na akong kalagot na niya, ginamit si Shisha. Gamay lang. Ang naita mo, tungkol kay nga gamay ka rin Diyos, yung problema, in verse 12, in verse 14, even na po. Ibong ka lang ang progression sa life ni Rehoboam. Up, down. Up, down. Tinarong, dili. Tinarong, dili. Wala ba? Toklo-toklo. Moto nga, dili. Moto nga, dili. Mo-offering, dili. Mo-offering, dili. Mabasagay ko, dili. Mabasagay ko, dili. Mo-ampo, dili. Ampo, dili. Tunga-tunga ba? Up and down ba? Up and down. There's no really that desire na nihampon down naman ka siya. Kabalo ka, sa dihang gibunalan siya sa Ginoo. Ang gikuha sa Diyos nila, si Solomon sa iyang panahon, na siya'y shield na pure gold. Spear of pure gold. Kung musunod gani si Solomon, dito padulong sa iyang trono, mga sundalo, 12 ka mo. Saan pa siguro na ako kisulti? 12 ka mo, mag-bear of gold na shield, o golden spear. Muagi sa sumak. Ayang gwardiya, ang gigunitan, mga gold na mga gamit. Pero, tungod sa iyang wala pagsunod sa Diyos, gibunalan sa Diyos, gikuha na ni siya. Karon, ang iyang gino, iyang giilisan. Pero dili gold ang giilis. Mura na gold. Giilisan niyang brass.
Dili sa niya brass pa, kanang bruising, na o pasinawon ng bruising, walang tanang gold. Just to show na naagihapon tuluhay, pero wala na rin. Mo na resulta. Mo na realidad. Paminawag yung God will always be looking at your heart if you have that desire to obey Him. Amen. Unang, everything is a problem of the heart. Naikanta, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinakasintro sa problema, no? Kasi. So, yun namin. Second. And the third, last principle of a classic example of a life that God cannot bless is this one. You does not long to see others come to know the Lord. Dili ka magtinguha na ang imong testimonyo mahimong matarong aron ng uban muluod sa Ginoo ug naakit sa imong pagtuo. Dili gali ka mag-desire na i-masave. Pinaagi sa imong kinabuhi. Dili ka mag-desire o imbitar ang mga tao na para makadungog sa may balita. Dili ka mag-desire na ma-bless ang mga tao sa imong Ginoo gideklarar. Then it is very hard for God to bless you. Mga tao na dili usulwi, mga tao na dili imbitar, o mga tao na aron makadungog sa gospel, baliwala lang nimo. Maghimo ka sala, baliwala lang nimo mga tao kung sa'y ilang makitaan sa kinabuhi. Hindi sa yung panalangin ng Ginoo niya. Right. Kailangan niya ang life, very wrong. Hopefully, you still want to know how to give your best to God. Kanyang hapon, ano na ito? This is just una pa lang. His character is a classic example. The way his attitude is revealed is a classic example of a life that God cannot bless. Hindi man siya upakita that he needs God. Wala may desire to walk in obedience. Eh katulog, ikot siya tagal kung away maluwas, ginamit yung kinabuhi. Doesn't care kung ang uban masakitan. Doesn't care kung ang uban nasa kalukoy na sitwasyon. Ang iyang gusto, strengthen himself. Tanawa sa verse 1. He strengthened himself. Iyakan ang pagaling. You want God to bless you? Amen. Declare that you need God. Amen. Desire to walk in obedience to God. Right. Then make your life count. Na naay mga taon kasi inaagin. Amen. Nanilo tama ang puta. Among na itong naman, salamat kayo sa another example of life sa Bible na pili na mong kakuhaan ng prinsipyo sa mong pagkadayong kinabuhi. Isipin mong mga katawan. Lord God, naanabiyat ko yung mensahe that have been prepared para sa inyong mga katawan, but you have given me this insight in my heart. As I've been meditating, as I've been asking you, Lord, we are on our way to blessing. That you cannot bless us unless we give our best to you. Lord, salamat sa pagkainundog ninyo naman na ikinahanglan, ihatag na ko ang pinakamaayon namin niya. Nalaigod kayo kami Diyos, Lord, you don't deserve our good, you don't deserve our better, you deserve our best. So help us by your grace. Give us the desire to walk in obedience to your word. Lord, make us realize that without you, we are nothing, we can do nothing. Lord, help us. Among testimony, people would be attracted to know you more and be saved
Pinapit ang iyong salamat kayo dahil hindi kami Diyos. Giving you your people, Lord, whatever na natanong na seed sa ilang heart. Lord, I'm asking you, ikaw mo ay mag-anoint ani, ikaw mo ay mag-bless ani, patubuan ani, alang sa iyong katungganan, ang ilang inuwi, mag-enjoy sa blessing that you have prepared. Salamat kayo, dalayan kay kami Diyos. Ikaw ang binuulan, kasilunggan, na gilamang sa pangalan ni Jesus. Amen.